Good morning mga bro. Yan, may customer tayo dito na Nissan Navara. Yan. So kakabitan po natin ito ng canopy. Yan. Pero bago natin kabitan, magtatanggal muna tayo ng tint, saka roll bar, saka roller. Yan. So magbabaklas muna tayo mga bro. Bago natin kabitan ng dahil itong roller na to, ito matagos yung tubig kaya gusto nang palitan ni bossing. Yan, ito ang ipapalit natin. Yan. Aluminum canopy. Yan. Okay. Ito na mga bro yung canopy na ating ilalagay. Ito, so inassemble muna natin itong canopy dito sa baba. Tapos saka natin doon i-pipisto. Yan. Kung nakikita nyo yung mga tornilyo niya mga bro. Yan. Yan. Yan, paikot yan. So bali magkakahiwa-hiwalay mga dingding niya sa top. Yan, mga likod, mga pintuan. So inassemble muna natin mga bro. Tapos saka natin bubuhatin, ilalagay dun sa sasakyan na i-clamp natin. Okay? So ayun mga bro. Yan. Dito natin dinikit yung isa na rubber. Yan, paikot yan. Yan. Tapos papatakan natin ng super glue. Papatakan natin ng super glue sulok yung mga kanto-kanto mga bro para hindi siya bumitaw. Okay? Tapos dito yung tip sider siya dito natin nilagay sa bid. Yan. Dito natin sa bid nilagay mga bro. So yun, para sealed natin mabuti para yung tubig hindi siya pasukin. Yan. Okay? Pagkatapos nyan, pwede natin itaklob. Yan. So ganun lang kadali mga bro yung pagkabit ng canopy. Yan. So ngayon lang tayo magkakabit nito, pero may manual naman. May manual naman tayong sinusunod. So mabilis lang. Yan. Ayan na mga bro. Yan. So nailagay na namin at hinihigpitan na rin yung clamp. So hindi naman ito mga bro, yung magbabarina ka na paglalagyan ng tornilyo. Hindi, nakaklam lang siya mga bro. Ayan. Ayan. So nakaklam lang siya. So mabilis lang naman itong gawin mga bro. Pag na-assemble mo na itong canopy, yan, itataklob mo lang. Ganun lang. Ayan. So ayan mga bro, tignan nyo. Ayan. So hinihigpitan lang natin paunti-unti yung yung clamp niya para pantay-pantay yung pagbababa niya na pagpipress. Ayan. Bro. So pag naghihigpit ni mga bro, dahan-dahan lang para hindi sila naghihilaan. Para hindi mawala sa align yung natin, pinang taklob. Ayan. And then yung kanyang stop light na sa likod, dito na natin i-tatap. Yan, mayroon na tayong nakaabang na wires. Yan. Yan mga bro, yung canopy natin may ilaw na rin na lid sa gitna. Ito yung usog namin. Yan. So dito natin ilagay yung kanyang switch. Ayan. Off. On. Ayan. Off. On. Yan. Okay. Kung napapansin nyo mga bro, itong yung Nissan NP300 na nilagyan natin ng ng canopy. Yan. Tapos lalagyan din natin ng kanyang headlight sa hood. So magpapalit po tayo ng bracket. Ay, sibol. Tignan nyo mga bro. Ito yung dating kinabit nila. So nakaharang sa windshield, blind spot. So nagpalit po tayo ng bracket. Yan. Tignan nyo kung gaano kaganda mga bro. Yan. So gumilid na siya. Dito na siya. Kasi kung ito yung dati, wala, blind spot siya mga bro. Dahil nakagitna. Yan. So pangit yan. So pag bibili kayo mga bro, yung mga ganitong bracket. Yan. Tingnan nyo. Yan. Okay. Kung napapansin nyo mga bro, ayan. So doon tayo nagpadaan ng harness natin. Ayan. So doon na lang tayo nagsuksok ng harness natin. Huwag kayong mag-alala mga bro dahil ito plug and play lang. So wala tayong gagalawing wire, wala tayong splice dahil ito direct na sa battery. Yan, direct na sa battery ito mga bro. Itong itim dito sa negative. Yung pula dito sa positive. Yan, at mayroon na ring ito yung fuse mga bro.
Yan. At saka relay. May relay na yan. Then, mayroon din siyang remote yan mga bro. Kung gusto mong sa remote, pwede mong pailawin dito sa remote. Pwede rin doon sa switch. Okay? Tuturo ko sa inyo mga bro. Ayan o. Yung pagpasok natin doon, dito naman siya lumusot mga bro. Ayan. Ayan mga bro. Ito. Ayan. Ito yung wire natin. Ayan. So, dyan natin pinalusot. Okay? So, ito na ngayon yung kanyang switch. Ayan. Ito yung switch niya mga bro. Ito yung kanyang receiver. Ayan. Sa remote. Ayan. So, ngayon, ito na yung switch niya. So, itong switch niya, dito natin ilalagay mga bro. Ayan. I-didikit natin dyan. Yung switch niya. On off lang yan mga bro. Ayan. Ayan. Tapos, pwede mo rin gamitin yung remote. Dahil mayroon siyang receiver mga bro. Okay? So, ayan. Naidikit na natin yung switch niya mga bro. Ayan. So, dyan na lang natin nilagay. Yun. Ayan. On off. Ayan. Ayan mga bro. So, testingin natin. On. Ayan. So, nag-switch na. Ayan. Papakita ko mga bro. Ayan o. Ayan. So, subukan natin doon sa, sa remote. Ayan. Subukan natin sa remote na i-off natin mga bro. Ayan. Yun. So, napansin nyo, lumagitik yung kanyang, ang relay. So, subukan natin i-on na naman dito. Yun. So, pwede yung i-switch doon sa switch niya mga bro. At pwede rin dito sa remote. So, subukan nga natin patayin yung, yung kanyang switch. At dito natin siya i-switch ulit. Ayan, so patayin natin ito. Yan. So pinatay natin mga bro. Napansin nyo, hindi pa rin siya namatay. Yan, dahil ginamit natin na pag-on yung kanyang remote. Ayan, so i-off natin. Yun. Kahit nasa, ka mga bro, kahit nasa labas ka, pwede mo siyang i-on. Ayan. Yun. Tapos off. Yun. So, okay. And then yung kanyang, mga bro, yung tent niya, ipapatong natin sa nilagay nating canopy. Yan. So, gagawa na naman natin ng bracket nito. Ito. Gagawa tayo ng bracket dyan mga bro. Yan. So, ito. Mas, mas malaki. Malawak. Kumbaga, mas malapad ito, itong railings niya na ito, kaysa yung tent na release ng tent. So, kumbaga yung release ng tent natin, so nandito lang siya. Yan. So, gagawa tayo ng bracket para mai-tornilyo natin yung tent. Okay? And then itong roof rack niya, so pinapaabanti niya ng konti. Yan. I-move natin ng pa-forward ng konti para yung tent niya hindi sila masyadong dikit dito sa canopy. Yun, i-move natin pa abanti. So yun. Ayan mga bro. Ayan. So yung ating nilagay na na canopy, tapos pinatungan natin ng tent. Yan. Pero gumawa tayo ng yung crossbar. Yan, nagbutas tayo. Yan. Kaso nga lang, tiyaga lang kasi mahirap dukutin yung tornilyo. Yan. Tapos titignan natin yung nito. Yan. Oh, parang bahay. Yan guys. Tingnan nyo mga bro. Parang bahay. Pag nagkakampin. Yan. Yan o. Ayan. So, yun mga bro. Ang ganda. So, yun mga bro. Kung ililigpit nyo naman, yan, itutulak nyo lang yung hagdan. Gaganon na yan. So, okay.